Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. May iba't ibang kwento ang buhay ng bawat tao. Pero sa kwento na yon ay palagi itong makapag-iiwan ng aral sa iba. Ang kwento natin ngayong gabi ay sa direksyon ni Janice Prado. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Zaldi. At 43 years old na ako sa ngayon. Nasa college kami nang napadayo kami sa isang malayong bayan sa Marinduque ng mga kaibigan ko. Inanyayahan kasi kami ng isang balikbayan friend. Bali 4 kaming sumama noon, 2 babae at 2 lalaki. Pagdating doon, natuklasan naming pulos palaban pala mga tao sa kanilang village. As in palaban talaga, sa inuman. At ang nakakatuwa pa, Papa Dudut, pinagsasama sa isang harapan ng mga babae at lalaki, kanya-kanya ng basong tagayan. Nang nagkasayahan na ay kanya-kanya ng bidahan sa kwentuhan. Kami naman syempre, tahimik lang. Mga bisita lamang kasi kami. Medyo natahimik ang harapan ng isang medyo may edad ng lalaki ang nagsimulang magbida. Tinanong niya kami kung ano raw ba ang masasabi namin sa kanilang lugar. Maganda, masaya, sagot naman namin. Ipinagmamalaki talaga namin yan, sagot naman ng lalaki. Pero hindi lahat dito ay pulo saya. Muli niyang sabi habang namumungay ang mga matang tumitingin sa amin. Medyo tumatalab na ang kanyang nainom at halatang nalalasing na siya. Bakit ho naman niyo nasabi yan? Tanong ko. Naku, dito sa baryo namin, may mga nagaganap na malungkot talaga. At umiiling pa ito. Hoy Enteng, magbibida ka na naman dyan. Bukas na lang yan, tumagay ka na muna. Hagal pa ka naman ng tawa ang ilang kaharap na kabaryo ng lalaki. Sandaling tumigil ang lalaki. Kinuha ang bote ng alak at sandaling nagsalin ng tagay sa kanyang baso. Isang babae naman ang bumulong sa isa naming kasama. Katabi lang ako at narinig ko ang kanyang sinabi. Mahilig kasing magbidayang si Enteng. Napakaraming kwento niyan, sabi pa ng babae. Aba, mas mabuti ho yun, mas enjoy, sagot naman ni Edna na kasama namin. Kaso nga lang, ang mga kwento niyan, may totoo, may hindi. Meron pang kwentong lasing. At narinig kong nagtawanan muli ang mga kabaryo nila. Pero kahit nagtatawanan ay natigil muli ang lahat nang muling magsalita si Enteng. Kakaiba ang kanyang karisma kapag nagsasalita siya. Parang may hikayat kang makinig. Excuse me, nakapasyal na ba kayo sa buong baryo? Tanong nito na ang tinutukoy ay kaming mga bisita. Kalahati pala ng baryo ang naiikot nila. Naubos ng oras kahapon. Si Maris ang sumagot, ang kaibigan naming taga roon. Hindi mo pa sila naipapasyal sa dulong Borol ano? Muling tanong pa ni Enteng. Hindi pa, next time, bago sila umuwi, sagot ni Maris. Muling bumaling sa amin si Enteng. Makinig kayo. May ikukwento ko sa inyo. Ito yung sinasabi kong malungkot. Napansin kong parang nagkatinginan ang mga kaharap namin at para bang gusto nilang pigilin si Enteng sa pagkukwento. Pero lahat kami mga bisita ay nakatingin at nakikinig lahat kay Enteng. Kaya siguro tumahimik na lamang sila.
Ayon kay Enteng, sa lugar na tinatawag na Dulong Borol ay may isang ulilang puntod. Puntod ng isang 8 taong gulang na batang babae. Luisa ang kanyang pangalan. Mga maliliit na bata pa lamang daw silang lahat nang mangyari ang trahedya sa buhay ni Luisa at sa pamilya nito. Trahedyang hanggang ngayon ay nakikita pa at nararamdaman pa ng kanyang mga kabaryo. Doon sa lugar na yon, dati nakatayo ang kubo ng mag-anak ni na Luisa. Miguel ang pangalan ng ama niya at Lolita naman ang kanyang ina. May isang kapatid si Luisa, si Manuel, na siyang bunso. Madalas maglaro sa loob ng kagubatan ang magkapatid. Dumating ang isang pangyayaring hindi inaasahan ng pamilya. Umuwi ang magkapatid isang hapon na matamlay si Luisa. Ayon daw sa batang babae, masama ang kanyang pakiramdam at para siyang nangihina. Nahiga daw ito sa papag at nakatulog. Mahimbing ang naging tulog ng bata at kumualam na masama ang pakiramdam nito ay pinabayaan na lamang nila ito sa mahimbing na pagtulog. Pero nang ginising na nila ito, kinabukasan ay ayaw na nitong magising. Kahit na anong yugyog at tampalang gawin ng mag-anak ay hindi magising ang bata. Wala pa raw kahit klinika noon sa kanilang lugar. At isang manggagamot lamang ang pinupuntahan ng mga tao kapag nagkakasakit ang mga ito. Ito ang albularyong si Mang Henaro. Ayon daw sa albularyo, nakatuwa ng engkanto ang batang babae. Gustong isama ng mga ito ang bata sa kanilang kaharian. Noon din ay gumawa ng seremonyas si Mang Henaro. Pagkalipas ng ilang oras ay sinabi nitong may nagawa raw pala si Luisa na ikinagalit ng engkanto. Makapangyarihan daw ang engkanto. Maghihintay daw sila kung magpapasya ang engkanto na patawarin si Luisa. Sabihin pa ay gano'n na lang ang pagkabahala ng mga magulang ng bata. Tinanong nila ang bunsong kapatid nito kung saan nanggaling ang mga ito at kung ano ang ginawa ng kanyang ate, pero wala namang masabi ang batang lalaki. Basta naglalaro lang daw sila sa gubat. Patuloy na gumawa ng seremonyas ang albularyo. Pero lumipas ang 3 araw at 3 gabi ay hindi pa rin gumigising si Luisa. Nang ika-4 na araw ay napansin nilang parang humihina na ang tibok ng puso ng bata. Para bang kinakapos na rin po ito ng paghinga. Umiiling-iling na si Mang Henaro. Ayon dito, ayaw patawarin ng engkanto ang bata. Nag-hysterical na ang ina nitong si Aling Lolita. Sabihin mo sa kanya, huwag niyang kukunin ang anak ko, maawa siya. Umiiyak na sabi raw nito. Sa puntong ito, saglit na naputol ang pagkikwento ni Enteng dahil lumapit si Maris. May ibinulong sa 2 babaeng taga roon. Nakaupo ka namin. Tumayo ang mga ito at magalang na sinabing tutulong lang muna sila sa pagluluto at dumating na ang karne ng pinatay na baboy. Medyo nahihiya naman sigurong maiwan sa umpukan at hindi tumulong ang 2 lalaking taga roon din. Kaya sabay na tumayo rin ang mga ito. Nang ituloy ni Enteng ang kwento ni Luisa, kami na lang na mga bisita ang kaharap ni Enteng. Ika-5 araw ay hindi na raw humihinga si Luisa. Patay na ito at halos mabaliw ang ina nito. Hindi pinatawad ng engkanto ang bata. Nang mga panahong yun ay hindi talaga uso ang imbalsamo. Wala kasing serbisyo ng punerarya sa kanilang lugar. Ang kabaong ay tulong-tulong na ginagawa sa gabi dahil kinabukasan din ay kailangang mailibing na ang namatay upang hindi mangamoy. At sa ika-6 na araw ay inilibing na rin si Luisa. Inilibing ang kanyang labi sa lumang sementeryo matapos basbasan ng pare na sinundo pa sa bayan. Ganon na lamang ang pagdadalamhati ng naiwang pamilya ng bata. Dati-rati ay napakasaya ng mag-anak kahit na hindi masagana ang buhay nila. Papadudot pareho raw na mabait ang mag-asawa pati ang 2 anak nila. At si Luisa ay isang masunuring anak. Malambing din ito sa mga magulang kaya hindi halos sila makapaniwala na merong itong nagawa na ikinagalit ng sinasabing engkanto. Pero sa ika-8 araw ay nagulantang ang mag-anak nang biglang sumulpot muli si Mang Henaro.
at sinabi nitong sigurado siyang buhay si Luisa. Nakausap raw nitong muli ang engkantong nagalit sa bata at sinabi raw nito na pinatawad na niya ang bata. Noong ika-6 na araw pa raw pinatawad na niya sa hangganan ang espiritu ng bata. Ibig sabihin, nakabalik na ang kaluluwa nito sa kanyang katawang lupa. Tumakbo raw ang mga magulang nito sa kanyang libingan at dali-daling hinukay ang puntod ng kakatabon lamang. Pero huli na, nang hilakbot sila dahil sa nakitang ayos ng bangkay. Nakatirik ang mga mata, nakabuka ang bibig na parang kinapos ng paghinga. At sa dalawang palad nito ay maraming hibla ng sariling buhok. May mga salubsob din na mga kuko nito sa mga daliri at may natuyong dugo ang mga ito. Tanda ng pagkalmot nito sa takip ng kabaong na sadyang hindi nito mabuksan dahil napako. Nang muling makabalik ang espiritu ng bata sa katawan nito at muling magkamalay, ay huli na nang matuklasan nitong nasa loob siya ng ataul at nakalibing siya sa ilalim ng lupa. Sobrang agony siguro ang naranasan nito bago tuluyang namatay. Sobrang muling paghihinagpis ng pamilya nito. Hindi malaman kung sino ang sisisihin. Sinisisi raw ni Aling Lolita ang asawa nito kung bakit nagdesisyong ipalibing kaagad ang bata. At ang albularyo naman ang sinisisi ni Mang Miguel. Bakit daw sinabi nitong ayaw patawarin ng engkanto ang anak at patay na ito. May pag-asa pa naman palang mabuhay muli ito. Kung sana'y naghintay muna sila bago inilibing si Luisa. Papa Dudut, yun na raw ang simula ng tuluyang pagkawasak ng pamilya ni Luisa. Noong mahukay muli si Luisa ay doon na ito inilibing sa malapit sa kanilang kubo sa dulong burol. At noon din napansin ng mga tao sa baryo ang laging pagkatulala ni Aling Lolita. Palagi ito sa puntod ng anak at pati ang bunsong anak nitong si Manuel ay halos napabayaan na nito. Si Mang Miguel naman ay laging naglalasing. Noon daw minsang malasing ito ay tinangkapang tagain si Mang Hinaro ang albularyo. Pero ang hangganan ng lahat ay isang gabi na wala si Mang Miguel sa kanilang bahay. May nakakita raw dito na lasing at nakatulog na sa tumpok ng dayami malapit sa burol. Maghahating gabi na nang makarinig ng mga palahaw ang mga tao malapit sa dulong burol. At mula sa ibaba ng burol ay kitang-kita nila na nasusunog ang kubo ni na Aling Lolita. Narinig pa nga ng mga ito ang paghiyaw ng mag-inang nakulong ng apoy. Natupok ang kubo kasama si Aling Lolita at Manuel, Papa Dudut. Ang naging konklusyon ng mga taga roon ay malamang ay natabig ni Aling Lolita ang ilawan na naging sanhi ng apoy. Simula kasi nang mamatay si Luisa ay laging tulala ito at umiiyak. Dahil sa isa pang trahedyang yun ay tuluyan nang bumigay ang katinuan ni Mang Miguel. Naging taong grasa ito, Papa Dudut, tumatawa habang umiiyak. Pagala-gala sa buong baryo. Ang mga kabaryo naman na nakakaalam ng kwento ng buhay nito ay nagtulong-tulong na bigyan ito ng pagkain at inumin. Napabayaan na rin ang ulilang puntod ni Luisa. May ilang mga kaibigan si Aling Lolita na nagmalasakit na sigasuhin ang puntod. Pero sa paglipas ng panahon ay nangawala na rin ang mga kaibigan yon at mabuti na lamang at hanggang ngayon ay may mangilan-ngilang nakakaisip maglinis doon at mag-alay ng bulaklak kapag undas. Pero hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Ayon kay Enteng, kapag maliwanag ang buwan ay nakikita ang kaluluwa ng batang si Luisa sa tabi ng kanyang puntod. Hindi siguro matanggap ng batang nangyari sa kanyang pamilya na ang punot dulo ay siya. Habang nagkikwento si Enteng ay tumatagay pa ito. Kaya nang matapos ang kwento ay parang lasing na talaga ito. Nang tumayo ito para jumingel ay kanya-kanya kami ng opinyon. Naniniwala ako sa kwento niya tungkol sa nangyari sa pamilya ni Luisa, ang sabi pa ni Larry. Pero yung huli niyang sinabi, duda ako. Hindi totoo yun. Wika pa ni Edna. Alin yung sinasabi niyang nagmumulto si Luisa? Tanong ko. Ano pa? Kita niyo naman senglot na siya, hindi ba? Meron pa siyang sinasabing kapag maliwanag ang buwan.
Ha ha ha, ano yun? May pinipili bang gabi ang multo? Nagkatawanan na lamang kami sa sinabi niyang yon. Pero lahat kami aminadong malungkot talaga ang nangyari sa kanila. At hindi rin maalis sa isipan ko ang tungkol doon sa nagising na si Luisa na nasa loob siya ng ataul sa ilalim ng lupa. Nakakapangilabot. Kinabukasan ipinasyal muli kami ni Maris at itinuro niya ang ulilang puntod. Nasa itaas ito ng burol at natatanaw mula sa main highway. Matagal na raw siyang wala sa kanilang lugar kaya hindi masabi ni Maris kung totoo ngang nakikita roon ang multo ni Luisa kapag mga gabing maliwanag ang buwan. Kinagabihan naman ang kami ay masayang umalis sa baryo ni Maris. Sakay ng kanyang van ay masaya pa kaming nagkwekwentuhan habang tumatakbo ito. Napatingin ako sa di nararaanan at naalala kong matanaw nga pala ang burol mula sa aming kinakaroonan. At hindi nga nagtagal ay nakita ko ang burol kung saan ay naroon ang ulilang puntod ni Luisa. Hindi kabilisan ang aming takbo at noong ko yun nakita, maliwanag ang buwan at mula sa aking kinakaroonan ay nakita ko yon isang figure na sa umpisa ay parang isang hayop na nakaluhod. Pero nang titigan ko yon ay kitang kita ko ang isang batang babae malungkot na nakatingin sa kawalan. Bala ko yung ituro sa katabi ko pero nawala na yon sa aking paningin dahil lumampas na ang aming sasakyan. Doon ko naisip na hindi siya gawa ng malikot na imahinasyon. Dahil ng mga panahon na yon alam ko na bukas ang third eye ko. At muli ko yung napatunayan nang tumira kami sa Bulacan, Papa Dudut. Maayos naman ang nalipatan naming bahay. Mabuti na lamang at nakahanap si nanay ng apartment na mura ang upa. Hindi kalakihan, simple at sakto lang para sa isang maliit na pamilya. Tahimik din ang paligid dahil hindi masyadong maraming tao at sariwang hangin. May mga puno rin sa paligid, hindi katulad sa Maynila. Hindi na kasi nakayanan ni nanay ang lungkot sa Maynila dahil bawat sulok ng aming bahay ay naaalala niya ang aming yumaong lola. Kaya napagdesisyonan niya na lumapit at magkaroon ng panibagong buhay kasama nakababata kong kapatid. Hindi naman daw sa gusto niyang kalimutan ang aking lola dahil hindi siya mawawala sa puso namin kailanman. Gusto niya lamang magsimula muli para sa aming pamilya. Si CJ ay bibong kapatid ko na noon at 4 years old pa lamang at napakamasayahin. Lola's boy si CJ kaya medyo matagal din bago niya natanggap na hindi na babalik ang aming lola Papa Dudut. Sa paglipat namin ay mukhang bumalik na ang sigla niya at pala kaibigan na ulit. Ate Saldi, may new friend na ako, masigla niyang sabi habang patakbong lumapit sa akin. O talaga? Ano naman ang pangalan ng new friend mo? Tanong ko habang patuloy pa din sa pagtatype sa kaharap kong makinilya. Wala pa noon si nanay sa bahay at nasa trabaho pa kaya dalawa lamang kami ni CJ ang magkasama. Ay hindi ko pala natanong ang name. Pero cute siya ate. Parang si Dora. Pero may ribbon siyang red sa buhok. Si Dora wala eh. Sabi niyang medyo nabubulol pa sabay ngiti ng malapad. Kita ang ngipin niyang bungi sa harapan. Dora the Explorer kasi ang paborito nitong palabas. Aba, may cute-cute ka pang nalalaman ha? Tumawa ko kahit na hindi ko alam kung naiintindihan ba ako ng bata. Sige maghugas ka na doon sa banyo. Ang dungis mo na, pagtataboy ko rito at nagpatuloy sa aking ginagawa. Ilang saglit lang ay umuwi na si nanay at sabay-sabay kaming kumain ng hapunan. Masaya ring kinuwento ang tungkol sa batang nakalaro niya at natuwa naman si nanay sa kanya. Ate Saldi, alam ko na ang name niya. Halata sa boses nito ang excitement ng kinabukasan. Naisip ko noon na mabuti naman at may ibang bata pala doon sa apartment namin. Maaga itong nagising ng araw na yon at gusto agad na lumabas para makipaglaro sa bagong kaibigan. Hulaan ko, Dora? Umikot ang mga mata niya at nilagay ang dalawang kamay sa baywang. Aba, pilyong bata to ah. Hindi na ako magugulat kung isang araw ay kumanta to nang ako'y isang sirena. Hindi po, red po. Kaya gusto raw po niya ang color red, wika ng kapatid ko. Anong name ng kapatid niya? Kunwari tanong ko. Wala po siyang kapatid.
Mag-isa lang daw po siya kaya gusto niya nakalaro ako. Tugon naman niya. Dito na lang kayo maglaro para hindi ka na lumabas. Baka kung saan ka pa makarating paalala ko. Sige po, tatawagin ko siya. Biglang nagtatakbo ito palabas ng pinto. Nakabukas ang pinto kaya rinig na rinig ko si CJ sa labas. Idagdag pa na sadyang malakas ang boses nito na akala mo ay parating may kaaway. Narinig ko pang binanggit nito ang laruan niyang Barney, ngunit hindi ko man lang marinig ang kausap niya. Siguro'y mahiyain talaga ito kaya pati boses ay mahina. Siguro'y hindi din ito pala kaibigan kaya gusto nitong kalaro si CJ na likas na masiyahin. Ate, ayaw niya raw dito sa loob ng apartment. Gusto niya lang sa labas kami maglaro. Ang sabi nito na halata ang lungkod sa mukha niya. Hayaan mo na, baka nahihiya pa yon. Sabi ko na labang habang nagluluto ng pananghalian namin. Inaaya niya ako sa malayo, sabi ko magagalit ka. Wika niya. Hindi talaga pwede, hindi na kita papayagang maglaro sa labas kapag lumayo ka, sige ka. Banta ko sa kanya. Mag-iisang linggo na kami noon sa apartment at mukhang wala namang problema. Malapit lang ang palengke at kayang lakarin papadudot. At wala namang kaguluhan na nangyayari sa paligid namin. Mababait naman ang mga tao doon. Si CJ naman ay araw-araw naglalaro sa labas kasama ang bago niyang kaibigan. Hep, saan ka pupunta? Pigil ko kay CJ nang bigla siyang tumayo matapos kumain ng tanghalian. Sa labas po maglalaro lang kami ni Red, tugon niya. Hindi pwede, matutulog ka muna, kaya hindi ka tumatangkad pasok sa kwarto, utos ko sa kanya. At sumimangot ito na dumiretso naman sa kwarto. Mabuti na lamang at masunuring bata ito at kapag may gagawin ay magpapaalam muna sa akin. Hapon na nang pinasok ko ang kwarto para puntahan si CJ. Hindi ko na malaya ng oras dahil masyado ako naging abala sa pagbabasa. Kailangan ko na itong matapos dahil malapit na ang deadline. Sinong kausap mo dyan? Naabutan ko kasi siya. Sa may bintana tumatawa na tila may katawanan o kausap. Hawak pa nito ang kanyang stuffed toy na Barney. Lumingon siya sa akin saglit at bumalik ang tingin sa bintana at sa akin ulit. Matapos ay bumungis-ngis na parang may narinig na nakakatawa. Wala po, sabi niya habang may pailing-iling pa. Kinabukasan na hindi na siya nagpaalam sa aking lumabas para makipaglaro kay Red. Sa kwarto na lamang siya naglalaro ng mga laruan niya. Lagi ko siyang naaabutan sa may bintana nakadungaw at tatawa-tawa. Marahil ay natutuwa siya sa nakikita niya sa labas ng bintana. Nang minsang makakwentuhan ko si Mama, sinabi ko sa kanya na masigla na ulit ang kapatid ko at natutuwa naman siya. Mabuti naman daw kasi hindi na siya masyadong mag-aalala dito. Alam kasi namin kung gaano ka-close si CJ sa lola namin. Ate Saldi, inaaya ko ni Red sa labas, laro daw kami. Ilang araw na pala siyang andito lang sa loob. Hindi ko alam kung bakit ayaw niya sa labas kalaro si Red at mas pinipili niya na sa may bintana maglaro. Pumayag naman ako kaagad. Pero gusto niya sa bintana ako dumaan Napatulala ako at nangunot ang noo ko sa narinig ko. Sabi ko naman sa kanya na sa pinto ang daanan hindi sa bintana Wika pa niya. Nawirdohan na ako sa mga sinasabi ng kapatid ko. Kailan mo nakausap si Red? Takang tanong ko. Kani-kanina lang po pero nawala na siya nung hindi ako pumayag at sinabi ko na magpapaalam muna ako sa inyo. Lagi po kami magkalaro sa may bintana. Hindi niyo po ba siya nakikita? Sa puntong ito ay unti-unti nang tumaas ang balahibo ko. Ito pa nga binigay niya sa akin yung ribbon niya para lang sumama ako sa kanya. Sabay pakita ng isang hindi pamilyar na pulang ribbon na halatang batang babayang may-ari. Sa nakita ko ay nanlaki ang mga mata ko at biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Tuluyan na ring nagtayuan ang mga balahibo ko. Goosebumps. Nakatira kami sa ikatlong palapag ng gusali. Paano nagkausap sila sa bintana? Kaya naman mula noon ay sinabihan ko na siya na huwag makikipag-usap sa Red na yon. Hanggang isang gabi papadudot, himbing na himbing ako sa pagkakatulog ko. Alam kong nananaginip ako pero may kakaiba. Yung tipong alam mong tulog ka pero gising ang diwa mo. Lahat ng nangyayari sa paligid mo ay naririnig mo. Ultimo yung tunog lang ng electric fan ninyo ay klarong-klaro sa pandinig mo.
Maging ang katawan mo'y hindi magalaw-galaw maski mga daliri. Yun ang naramdaman ko ng mga sandaling yon. Ngunit ang isa pang nakapagbibigay taka ay yung mga paggalaw ng mata habang nakapikit. Kaya ramdam na ramdam mo at alam mo na kung saan ipupunta. Parang natutulog ka na gising. Basta nakakalito kung ano ba ang realidad at ang totoong kaganapan sa panaginip. Ganyan lang ang nangyari sa magdamag na pagkakahimbing ng tulog ko. Walang ni anino ang gumugulo sa isipan ko basta ang alam ko lang ay tulog ako. Katahimikan ang bumabalot sa kapaligiran. Tanging ang paghinga mo lang at pag-ugoy ng electric fan ang maaaring marinig. Ngunit naglaho ito nang may narinig akong isang sigaw na nagmumula sa labas ng bahay namin. Isang pamilyar na sigaw. Isang sigaw na marahil ay kinagigiliwan ng mga taong nakatambay sa labas ng kanilang tahanan. Ang pagsigaw ng vendor ng kanyang nilalakong panindang balut. Balut! Rinig kong sigaw ng vendor. Medyo nasa kalayuan pa lamang siya ng aming bahay. Ngunit rinig naman ang tinig nito bunga ng pagkakabalot ng katahimikan sa paligid. Nakailang ulit itong pagbigkas ng kanyang nilalakong paninda. At yon ang pagmulat ng aking mga mata, Papa Dudut. Gising na ako ng mga oras na yon at nagkuskus ako ng aking mata at ang pagsigaw ng balut vendor, Papa Dudut, ang nagpagising sa akin. Nalimpungatan ako at umupo sa aking pagkakahiga. Sabay pag-unat ng aking katawan, biglang balik ako sa aking pagkakahiga. Kinuha ko ang aking cellphone na mula sa ilalim ng unan. Tinignan ko ang oras mula dito ay 3:16 AM. Laking panghihinayang kong nakita ang oras ng 3:00 pa lang ng madaling araw. Napaaga ako masyado sa pagising at malayo pang maghanda ng sarili para sa school. Kadalasan kasing oras ng paghahanda ko ay mga 5:30 AM. Wala akong magawa, hindi na ako makabalik sa pagtulog. Hindi ko na ulit makuha ang tulog ko. Hindi pa din naglaho ang tinig ng balut vendor. Sa kinakalagyan ng tinig niya ay halatang nasa tapat na siya ng bahay namin. Paulit-ulit lang ang pagbigas niya ng mga katagang yon. Hindi ko masyadong pinansin dahil wala naman akong interes bumili ng paninda niya. Hawak ko ang cellphone ko at tinignan ang mga messages sa akin. Nakarinig ako ng ingay na nagmumula sa bintana ng aking kwarto. Napalingon ako mula dito. Natanaw ko ang isang matandang mama na may hawak-hawak na basket. Inangat niya ang dala-dala niya. Halatang siya ang balut vendor. Inalok niya ako at mabilis ko namang tinanggihan yon. Umiling lamang ako kasabay ng isang ngiti at binawian din niya ako ng isang ngiti. Sabay alis ng balut vendor sa pagkakatanaw sa bintana ng kwarto ko. Hindi naman kasi ako kumakain noon simula nang makita ko ang espesyal na laman nito na sisiw o isang malit na ibon o itik. Kaya naman gano'n na lamang ang pagtanggi ko sa balut vendor. Nakaramdam ako ng uhaw ng mga sandaling yon. Papalabas na ako ng kwarto at laking gulat ko nang pagbukas ko ng aking pintuan, Papa Dudut, ay bumungad sa akin ang aming hagdan pababa. Biglang sumagi sa isipan ko ang balut vendor na sumilip sa bintana at nag-alok ng kanyang paninda. Papaanong nakasilip sa bintana ang vendor na yon? Sapagkat ang apartment nga pala namin ay nasa 3rd floor. Walang hagdan sa labas para makaangat ang isang normal na tao at makasilip sa bintana ng kwarto ko dahil may pagkamataas ang bahay namin. Hindi ko alam ngunit nakaramdam ako ng kakaibang kilabot na bumalot sa aking katawan. Ang kilabot na pati ang maliliit na buhok ko sa batok ay nagsipagtaasan at nakaramdam din ako ng kaunting takot. Hindi ko maipapaliwanag ang nararamdaman ko. Akmang nakatayo lamang ako sa labas ng pintuan at napako ang mga paa ko sa sahig. Ang matauhan ako ay bumalik ako sa kwarto ko at pinagpaliban na lamang ang uhaw na aking nararamdaman. Kani-kanina lamang. Takantaka ako sa mga nangyari kanina. Hindi mawari sa aking isipan kung ano ang vendor na yon. Nagmatapang ako ng dahil sa aking pagiging mausisa. Nagbalik tanaw ako sa bintana kung saan ay sumilip ang vendor na nakapagbigay sa akin ng matinding kilabot. Laking gulat ko nang matanaw ko siya na nakatingin din sa akin.
Asa malayo siya ngunit matatanaw mo pa din kahit may kalayuan at kababaan ng pwesto niya. Ibang-ibang itsura niya ngayon dahil ang mga mata niya ay nanlilisik at nakatingin sa akin ngunit namukhaan ko siya dahil sa kanyang suot na puting t-shirt at puting tuwalyang nakasabit sa kanyang kanang balikat. Kinilabutan ako ng mas matindi kesa sa kaninang nararamdaman ko. At maging ang takot na nararamdaman ko kanina ay nadagdagan. Mabilis kong nilayo ang paningin ko sa kanya at pumikit ng matagal. Sabay humarap na ako sa likod ko habang nakapikit at ramdamang mabilis na pagtibok ng puso kong puno ng takot. Pagmulat ko ng mga mata ko ay bumungad sa harapan ko ang balot vendor. Nanlilisik pa din ang kanyang mga mata ngunit ngayon eto'y namumula na at masyado ng malaki. Muling napako ang mga paa ko sa kinakatayuan ko. Hindi ako makagalaw, hindi ako makasigaw. Wala akong magawa kundi ang titigan lamang siya. Sabay ng kanyang pagngiti na nakapagbigay muli sa akin ng matinding kilabot. Ang mga ngiting yon ay tulad ng pagngiti niya noong inalok niya ako ng balot. Nanginginig lahat ng kalamnan ko maging ang mga labi ko. Napasigaw lamang ako nang lumapit na siya mismo sa mukha ko at sa kinakatayuan ko. Ate? Ate Zaldi, gising! Ang boses ng kapatid kong si CJ ang gumising sa diwa ko. Bago ako humihingal na napabangon mula sa kama ko, sapo ang aking dibdib na malakas ang kabog. Marami pang nakakapangilabot na pangyayari ang naranasan ko sa apartment na yon, Papa Dudut. Mabuti na lamang nang sumunod na taon ay umalis na rin kami doon at mas naging maayos na ang aming sumunod na tinirhan. Dito na rin po muna magtatapos itong sulat ko. Pero asahan ninyo na mag-share pa ako ng ibang kwento ko sa ibang araw. Lubos na gumagalang, Zaldi. Maraming salamat, Zaldi, sa pagbabahagi mo ng parte ng iyong buhay na puno ng katatakutan. Sigurado ako na maraming kaistorya natin ang nainganyo sa pakikinig ng iyong kwento. Mga kaistorya, may kanya-kanya tayong kwento ng katatakutan. Pwedeng may hindi maniwala sa mga kwento natin pero ang mahalaga, alam natin kung ano ang totoo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.